po kami na tuwira mo kung pinaganda siya ng dakong kalalagyan sa iyong bayan. Sinabi ko po sa Juan, ako sinabi mo sa Mateo 14:2 hanggang 3, sinabi mo, ako paparoon ng pagpaganda ko kayo ng dakong inyong kalalagyan. Kapag nalipaganda ko kayo ng inyong dakong kalalagyan, muli akong paparito upang kayo ay kunin, kilalanin. At kung saan ako naroon, kayo pinagkailangan niyo po, pinagkaloonan na po sa aming kapasilyo, yung iyong pangako na ipinaghanda mo na po siya ng kalalagyan ko sa inyong bahayan. At ito po yung nagsasabi ko namin po namin sa gabing ito. At pagbabayan mo po, hindi ka po yung mangusap sa mutin namin pagsasalo-salo po sa inyong mga banal na salita na sa pamamagitan ng naiksing pagpipagusip po namin. Ito po sa madalangin po namin. Nandito rin namin. Kaya kabanalan sa iyo maging sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan mga kapatid ko, kung ginalala ko, kasing benefit lang po tayo, no? Opo, ayun, nabanggit nga ng ating Panginoon. Sa sinabi na natin sa Mateo 14, chapter 14, verse 2 hanggang 3. Sinabi nga niya, siya ipaparoon upang ipaganda tayo ng dakong ating kalalagyan. At kapag naipaganda na tayo ng ating dakong kalalagyan, hindi siyang paparito upang tayo ay kunin, upang tayo ay kilalanin. Kung saan siya naroon, tayo din ay tumuon. Di ba po napakaganda ng pangako ng ating Panginoong Yesus sa kaharian ng langit ay maraming kwarto doon, maraming mansyon doon ay maghahanda tayo. Sa piling ng ating Panginoon, o na makakasama natin siya sa kaharian ng langit. Kaya natin po sa kapanahunan po natin ngayon. Nakita po natin, din at huwag na natin i-ignore. Talagang nararamdaman po natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Di ba po, nag-alap na, palawag na, padalas yung mga sakuna. Opo, no? Nangyari na yung pandemya, nangyari na yung mga gera, opo, nangyari na yung tagtuyot, tagutong, at nangyari na rin yung mga dito. Opo, no? Kaya dito, nakikita natin na nangyayari na yung mga sinabi na mga propesya ng ating Panginoon. Sinabi nga niya sa Mateo 20:24 verse 6 hanggang 7. Makakarinig yung mga digmaan. Nalinaw ng mga digmaan. Ngunit huwag kayo maglumiyanan sapagkat ito ay mangyayari. Ako, datapot, hindi ka itong pawakasan. Isa na tagtuyo, tagtutong, at mga libro sa iba't ibang bahagi. Kaya nga po, kung ito po i-email po natin, sinabi nga ito sa Mateo 24:3, sinabi nga po ng ating Panginoon ay nakaupo sa mga bundok ng mga ulimo. Nagsipagsabi ang mga kanyang mga alagad, sinabi, Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Kailan ano po ang tanda ng iyong muling pagparito? Kailan nakawakasan sa katawasin? Sinabi din ng ating Panginoon. Sa Mateo rin sinabi ng ating Panginoon, titindig ang bansa laban sa bansa, magkakaharian laban sa kaharian, magkakagutom at hindi doon sa iba't ibang dako. At sinabi niya rin po na sinabi niya ang datapot ay gulmana sa pagkakita nangyayari, datapot hindi kayo mapapasan. Ito pa rin umpisa na kapighagian. Opo, sinabi ng ating Panginoon sa Sicarius 13:8, sinabi po na dalawang bahagi ng sangkataon ay mawawasak na mamatay. Opo, di ba? Sinabi niya at ikatlong bahagi, yun lang po yung matitira. Opo, sinabi ng ating Panginoon, babagsakan sa una sa harapan mo, sa likuran mo, sa magkabilang gilid mo. Opo, babagsakan niya pero hindi ka magagalusan. Kaya nga po dito, makikita po natin na tanging ang Diyos lang yung may kakayahan na protection na tayo. Ang tanging ang ating Panginoon lang yung may kakayahan na tayo ay ligtas. Hindi mo tayo ay ligtas ng mga kagawad natin, ng mga kapitan, ng ating presidente, ng mga dinadakila natin sa mga samba natin. Hindi tayo kaya ligtas mula dyan sa mga sakunang yan. Opo, yan ay mga sakunang nangyayari taon-taon po yan. Pero mapapansin natin palawag ng palala ng palala. Mas madami pang mga matitinding kapighagian. Ano po yun? Halimbawa, ano ba yung pangangailangan ng tao?
pagkain, hangin, at tubig. Tignan po natin yung pagkain po natin. Opo, no, dahil ang pinakamalaking bahagi pinapupunan natin pagkain ng lupa. Ngayon po yung lupa natin nangyayari sa iba't ibang bansa, nagiging ilang. Wala po pagkalipas lang ng ulan, pagkalipas lang ng bagyo, andyan yung napakatinding init na sikat ng araw. Ayan po na mauuwi yung ating lupa, magiging buhangin. Pagka yung unti-unting nagiging buhangin na unti-unting magiging disyerto, mawawala ng pangunahin yung pinapupunan ng pagkain ng tao. Hindi na tayo magdadala ng ibang pagkain sa pagwasa kasi sarili natin ay hindi na natin tayo makahinig dahil napupunan na sa pagkain. Mangyayari yan, hindi lang daan-daan na namamatay, kundi libo-libo na at gano'n din sa ibang bansa dahil pumapasok na tayo talaga sa kawakasan ng sakatapuan. Di ba po? Ano ba yung pangunahin? Yung pangunahin panganganak para mabuhay, tubig. Yung ilalim ng lupa natin ay yung ilinalo na. Ako na kaya nga gusto yan, yung peace, mga ganyan. Pero sa ba magagaling yung mga tubig, nasasalain. Pagka tinapos na yan, mawawala na rin yan. Magkakabuhat tayo sa tubig. Hindi mo ibig mamamatay. Kaya nga, malaking kapighatian na sinasabi sa Bible ay dadalasin ng sakatapuan. Ano ba yung isa? Yung hangin. Di ba yung hangin? Ginamit na ng Iran yun. Ginamit nila, bawal yun sa yung gera nila sa Israel, pero ginamit nila, di ba? Sinama nila, ginamit nila yung laso sa hangin. At ayan, kita naman natin na yung laso na yung hangin natin. Kasi pagkagaya na na-experiment, susukupan, ay talagang pulutin na yung hangin natin. Ano mangyayari? Dahil patuloy na yung mga usok na sasakyan, yung mga pabrika, yung mga wildfire, itong digmaan, di ba? Mga missile, pagka lumalayan, forward, talagang nasunod na yung hangin. Hindi natin magbibili, wala na yung oxygen. Mabuting yung mga matay. Kaya nasa katawan ng pumapasok sa kapigil niya. Kaya sinabi ko, ano yung araw ni Noe sa pagparito ng anak ng tao? Di ba? Ano nangyari ni Noe? Ang panahon niya, di ba? Pinagtatawa na si Noe. Gumagawa siya na sa mundo. Nanalo sa kalagatan. At sa kapilang natin ang umilinan siya, gumawa ng arka sa loob ng 120 years. O no? Hindi siya wala siyang alitangan na ginawa niya. Wala siyang pagtatanong, walang kung anong kondisyon, wala basta sinunod niya lang gawain na gawin yung arka. At kasabay no, pinapalaganan niya, yung salita ng Diyos, magsisi na kayo. Kasi pagpaligtog na kayo sa Diyos, lilipunin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng bahay lang, hakan yung mga tao. Opo, kasi nga, ay, babalik na si Noe, bago na arka. Kaya nakapagsalita ka na, gumagawa ng arka na sa bundok. Tirik araw, hindi lang anak mo na sila dinadalaw ng bagyo. Ayun po, no? Tirik ang araw, sinabi kay Noe. Kung totoo sila sabi mo, Noe, akin kami sa bundok. Ayan, kung totoo magkakaba, akin kami sa bundok. Ano? Dumating yung gabi, aking gabi, tulog yung mga tao. Ayan, 4 gabi, 4 araw. Tuloy-tuloy tubig. Naglalang ko yung mga tao. Nagpipilit pumasok sa akin. Diyos na bukas ng kailan sarado ng arka. Opo, kaya yung pagkasara ng arka, yung mga tao, naglalang ko yan, pilit na pumapasok at tumakay sa bundok, yung pinakabata sa bundok. Ito, meron pa itilas na patay, hindi mga tao. Bakit? Sutulan ni kasama ng mga tao ng panahon ngayon. Kaya nga sa pamamagitan ni Noe, nagbabala na siya. Kaya yung sinarado niya yung arka, dahil tapos na kanyang pagliligtas, tapos na kanyang pagbabala sa katawan ni arka. Di ba yung mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos, hindi nagpapasama sa salita ng Diyos, pinakarusahan na mamatay. Ginaganti pala, yung nagpapasama, sumasampalataya sa akin Diyos. Ito sino? Sino? Kuya. Di ba? Pinabibidyo niya. Pinabibidyo niya. Yung pala yung magiging kalungan nila. Yung pala yung magiging. Ha? Nagpulong natin na. Di ba? Kaya ito, titingnan natin, ba? Yung sumugdulan yung kasama ng bayan ng Gomora at Sodoma. Di ba? Yung dalawang ang pinababa, pinalabas yung kinuha si Lot, yung pamangkin ni Abraham. Kinuha si Lot, kanyang mga anak sa kanyang kaya asawa. Bago niya pinaulan na ng ako yung bayan ng Gomora at Sodoma. Di ba? Dahil sumugdulan na yung kasamaan ng sakatapuan. Tayo ngayon, ang sabi ng ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon sa Lucas 25 at chapter 5, 29.
chapter 5, verse 29. Ano sinabi? Ang sangkatauhan, ang sangkatauhan, ang lahi ito ay isang napakasang lahi. Sinabi naman sa Hebreo sinabi, ang sangkatauhan ay nakahilig sa masama. Kaya kasi sinabi, kung ano yung mga aral nila, sa pagparito ng anak ng tao. Sa pagparito ng ating Panginoon, mangyayari na naman yung kaparusahan ng Diyos. At nakikita natin, ginagamit ng Diyos yung mga sakuna at yung mga matitinding mga sakuna para paalalahanan, babalaan ng tao. Pagparito sa Diyos. Dahil natin yung kawasan ng sakuna. Bakit? Bakit magkawasan ng sangkatauhan? Dahil nga, di ba papasok na tayo sa malaking kapighatian? Kung pamilyar kayo yung 7 years tribulation, pumasok na tayo doon. Di ba hindi na kaya gamutin na mga scientifico ng mga presidente ng mga tanyag ng mga tao? Gamutin yung sinira ng kalikasan. Di ba? Konting tigil lang ng ulan, napakainit na kasi napalaki na yung sira ng atmosphere natin. Kaya direkta na yung araw. Kaya yung lupa, magiging tigang na yan. Mauwi sa buhangin, mauwi sa disyerto. Kaya kakakusin na tayo. Andiyan nakakabay yung karton, andiyan nakakabay yung katikwa, andiyan yung siyempre, pagka nayanig yung fault line, at nakalindol, at yan, at yung tagurbe, yung tsunami, ang mangyayari yan. Magagalaw yung mga bulkan, magkakasabay-sabay, magkakaroon na direksyon yan, di ba? Kaya tayo, kaya ba tayo iligtas ng mga dinadakila natin sa mga sambahan? Eh, mismo nga mananampalataya nila, hindi nila kaya iligtas. Tayo pa kaya, di ba? Yung sarili nga nila, hindi kaya iligtas ng presidente, kaya ba iligtas yung sarili nila? Opo, di ba? Kaya, tanging ang ating Panginoon lang ang may kakayang iligtas tayo, di ba? Siya lang yung pwedeng mag-protekta sa atin. Kaya kung hindi natin siya makakasalubong at makikilala sa kanyang ikalawang pagparito, ayun, hindi natin makakamit yung kanyang mga pangako. Ano yung mga pangako niya? Napakaganda ng mga pangako niya, di ba? Buhay na walang hanggan. Di ba? Kung makakasalubong natin, kasi dito, titignan natin dito. Okay, makikita natin sa mga propesiya na natin Panginoon. Ibig sabihin, tingnan natin. Yung propesiya, hula. Di ba? Hula yan, mangyayari ka lang. Magaganap pa lang. Halimbawa yung sinabi niya doon sa Lucas 17, Lucas chapter 17, verse 24 hanggang 25. Sinabi niya, ito pakinggan niyo ba? Ito magandang tutumay ko. Ipapaliwanag natin. Sapagkat ang kidlat ay kumikislap sa isang panig na silong ng langit at nagliliwanag hanggang sa kabilang panig na silong ng langit, gayon din sa pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapot kailangan niya magbata ng maraming bagay at itakwil ng langit ito. O, di ba? Yung kidlat is masagilisan sa liwanag. Di ba? Pag kidlat, nagliliwanag yung kalawakan. O, yung liwanag ay sumasagisan sa mga salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos kasi ay liwanag. Kaya nga, sa pagparito niya, bakit sa pagparito niya ay mula lalagala pa yung kanyang mga salita? Kasi nga mula sa pagkasin yung langit hanggang sa kalawa, sa katawan ay lalagala pa yung kanyang mga salita sa kanyang pagparito. Di ba? Sinabi, sa kanyang pagparito, sa kanyang kaarawan. Ano po ba yung tinutukoy na kaarawan? Diyos ang propesiya ng bukas ngayon. Kaarawan means muli niyang pagsila. Pagsila, kaarawan. Diba, nasa katawang tao siya. Kasi sinabi nga doon na datapot kailangan niyang magbata ng maraming bagay. Magbata ng maraming maghirap, mag-sacrifice, magtiis, para lang magawa niya yung pagliligtas sa sangkatauhan. Diba? Kaya nga, datapot kailangan niyang magbata ng maraming bagay. Maraming bagay dahil nga nasa katawang tao siya. Katulad ng ating Panginoong Jesus, binagti sa mga na Espiritu, binagti si Mama Mary, sinilang na sanggol, nasa katawang tao. Wala, kaya dito makikita natin, itatakbilan natin ito. Bakit? Di ba, nasa katawang tao siya, Espiritu ng Diyos ba? May tatakbilan tayo ito, di ba hindi? Kaya nga siya may tatakbilan, dahil nasa katawang tao siya. Ano kung patunay na yan? Kaya namin, dalawa yung taon din nakakaraan. Di ba? Yung panahon ng aming Panginoon, yung mga Marseo, sa Sotote, mga kaparian. Di ba? Hindi lang kami ng ating Panginoon.
sinabi natin Panginoon. Ano sabi? Ay naku, prinsipyo ng si Kristo, si Jesus ay prinsipyo ng mga demonyo. Bakit prinsipyo ng mga demonyo? Dito, pakain siya ng tao sa pamamagitan din ng tinapit, dalawang isda, kaya pa siya ng karagatan. Ginawa niyang alak yung mga kapalit, yung tubig, ginawa niyang alak. Madami siya mga milagro. Kaya sinabi, siniraan siya ng mga kaparian. At tinignan siya na ito ba yung makakapagligtas sa katawan? Ito ba yung magpapasa ng kasalanan sa katawan? Sila sabi sa Genesis. Nasa pangkaraniwang tao. Diba? Sinabi mo nga ng ano, na mga Pariseyo ay, yan si Jesus nakatira sa ano yun, nakatira sa Nazaret. Kasi yung Nazaret, bayan yan. Ano yan, probinsya yan doon sa Israel. Yung mga nakatira doon sa Israel na yun, ito ay mga masasakit. Mga pumapatay, mga nanakaw, mga masamit na sabay, mga nakatira sa Nazaret. Eh si Jesus, doon siya sinilan, doon siya lumaki. Di ba, ano pinapakita dito? Ay, doon sinilan yan, sa maraming tao. Ako alam, sinabi ba nga, ay anak niya ni, kaya si Jesus, anak niya ni Jose Carpintero, anak ni Maria. Di ba, puting pa Carpintero, di ba? Ang pinamasalasa ito, pinapakot ka nila sa krus. Ayun, pinapakot ka nila sa krus. Ano nangyari, di ba? Hindi nagdakang sinulusog ng Babylonia. Pinatay na ang mga Hudyo, pinatay na ang mga tao doon. Di ba, nagtaas sa buong mundo, yung mga Hudyo. Tatang bago sila nakabalik sa bansang Israel. Hanggang ngayon, kaparusahan pa rin. Di ba, wala pa rin tigil yung ginagawa na sa Israel. Di ba, nagkabuluhan. Kasi nga, yung kaparusahan ng Diyos, dahil Diyos mismo yung itinagawa nila sa krus. Eh dito, natutupad yung mga propesiya sa Bible na sinasabi nga na yun, yung ipapaligiran ng mga kaaway ng sa Israel. Kaya dito, makikita natin na nauulit na naman, sana huwag mahulit sa atin, kundi nauulit na naman yung ginagawa ngayong pag-tanggi sa ating Ano ba sinabi ng ay, huwag kayo makinig dyan, pagka yung salita niya ay labas na sa Biblia, ay hindi na salita ng Diyos. Eh, paano naman sinasabi na mismo ng Biblia, doon sa 1:16, 12-13, marami pa ako bagay na sa inyo ay sasabihin mo, hindi ninyo mga nagtiis kung siya, ang banal na Espiritu ng katotohanan ay magbalik. Papatubayan tayo sa lahat ng katotohanan, ipapakita sa akin mga bagay magsisidating. Opo, no? Sinabi na yan sa 1:16, 12-13. O yun, malinaw dito, marami pa sasabihin sa akin, hindi na nila sa Biblia. Opo, no? Sinabi mismo ito sa Biblia, na salita ng ating Panginoon. Sinabi niya, ang aking mga salita, kung susulatin, di magkakaisa sa kalawakan. O di ba, pagkatuloy tayo, wala kung pwede kalawakan, di ibig sabihin, sa ito lang ang kanyang mga salita. Marami pa siya sasalitain. Eh, sa kanya sa ito, marami pa talaga siya sasalitain. Kasi yung salita ng Diyos ay mangyayari. Opo, no? Yung mga propesiya ay bulan yan. Katulad na bawa yung sinabi ng ating Panginoon. Sinabi niya na yung kanina sa Lucas 17:24-25, sinabi niya na yun, sa kanyang pagpalito, sa kanyang kaarawan, dapat kailangan niya magpata ng maraming bagay. Sinasabi, ito raw ang parang ng ating Panginoon. Hindi. Kasi nga, sinalita ng ating Panginoon yun eh. Nung siya 30 years old. Diba? Hindi yung pagkasita niya, sasakitain niya na yun. Yung pagkabata niya, sasakitain niya na yun. Hindi. Kasi hindi niya pa maalam na yung Espiritu ng Diyos ay nasa katauhan niya. Nalaman niya na lang, nung nagkakayag na siya na salita niya, nung isa, nung 30 years old siya, hanggang 33 years old, na palaganan siya ng mga salita. Doon pa lang niya sinalita, ito kanya mga propesiya. Kaya ito ay tumutukoy sa kanya second coming, hindi mo kapanahunan niya. Di ba? Kasi 30 years old niya, nang inihunan niya doon sa kanyang pagparito, sa kanyang karawan, muli, yun nga, karawan tumutukoy sa kanyang pagsilan niya, na siya ay magpabata ng maraming bagay itatagulad lang ito. Kaya dito, makikita natin, di ba, propesiya ng ating Panginoon ay nangyayari na magaganap yung kanyang mga propesiya. Alam natin
lahat salita ng ating Diyos. May mga salita dyan ng mga tao. Ano yung mga tao? Yung mga apostol niya. Pedro, Juan, yan, Pablo, yan, di ba po? May salita dyan ng mga anghel. May mga salita dyan ng mga prophet. Ay, kasi Satanas, may salita dyan. Tingnan natin po sa Genesis. Di ba sa Genesis, sa Exodus, ano sinabi ni Satanas dyan? Kainin niyo yung prutas na yan. Hindi naman kayo tutulong mamamatay. Kainin niyo yung prutas na yan. Pag hindi kapatay niyo yung Diyos. Hindi naman nalasisiya kapatay. Dahil doon sa salita ni Satanas. Hindi lahat ng salita. Salita sa Bible ay salita ng ating Panginoon. Di ba? Paano ngayon matutukoy natin na inuulit ang reliyosong mundo na natin ngayon yung nangyari ng kapanan ng ating Panginoon. Bakit? Nililimin natin ay salita ng Diyos sa loob ng Biblia. Di ba nilalang tayo ng taak ng Diyos? Makakalit lang tayo hanggang kaya hindi dapat natin lilimitahan ng salita ng Diyos sa loob ng Biblia. Ang Biblia kasi nagsasabi pa mismo na marami pa siyang sasalitain sa atin. Marami pa siyang sasabihin sa atin sa kanyang sarili kami. Kaya dito, nauulit ngayon yung pagtandi, hindi pagtanggap, paglaban sa Diyos sa pamamagitan ng paglilipitan nila sa salita ng Diyos. Ano ba yung isa dyan? Tingnan po natin yung isa. Bakit nakikita natin, tinatakbo ng reliyosong mundo ang ating Panginoon? Bakit? Kasi tinatawag nila ang gawain ng Diyos sa Biblia. Di ba? Bakit natin ipupulog? Yung gawain, napaka-makapangyarihan ng Diyos eh. Di ba? Ang Bible mismo nagsabi, di ba? Ano sabi niya doon sa 1:5-22? Sinabi niya, ang Ama ay hindi umahalo pa dito ang tao, pinagkalo, paggawain, pagkakalo sa anak. Di ba? Halos 2 beses sinabi, ang gawain sa second coming ng ating Panginoon ay pagkakapon. Pero sinasabi, hindi, wala nang gawain ng Diyos. Bago ng ating Panginoon. At sinabi niya, naganap na, natubos na yung ating mga kasalanan. Opo, di ba? Nililimitahan natin yung gawain ng Diyos. Nililimitahan natin yung gawain pagliligtas ng Diyos. Ano po yung sinasabi sa Bible? Yung 6,000 gawain pagliligtas ng Diyos ay inabi sa 3 kapanahunan. Lumang tipan, bagong tipan, at sa kanyang second coming. Kaya nga meron tayong Old Testament, New Testament, at Final Testament. Ito kanyang mga bagong banal na salita. Opo, no? Kaya hindi natin pwedeng ikulong ang gawain ng Diyos sa loob ng Biblia. Kasi yung Biblia mismo, nagsasabi, marami pa siya sasabihin, at ang Biblia mismo nagsasabi na ang pamamahala ay pinagkaloob sa anak. Di ba? Kasi yung Ama, Spirit siya, di ba? Ang ating Panginoon, ipinapasok sa matay, ibigay ka itong araw, okay sa langit. Di ba? Spirit na siya, bumalik ko siya ng pagiging Spirit. Ika-4 na araw, bumalik ko siya. Spirit na siya, kaya nga nangakos na siya pakilala ng kanyang mga apostol. Spirit na siya. Nangakos siya na muli siya papalik ko sa wakas ng kapanahonan. Di ba? Nangakos siya na papalik siya sa wakas sa kanyang second coming. Bilang anak ng tao, yung Diyos na ba, yung Espiritong Diyos ay magsasakatawang tao muli, kung yung kanyang second coming. Ayun, yun yung tumutugma sa sinasabing 6,000 pamamalang pagliligtas sa katawan ng ating Panginoon ay hinati sa 3 kapanahunan. Old Testament, New Testament, at Final Testament. Oo, no? Kaya dito, makikita natin bakit natapos na yung ating mga kasalanan eh. Di ba? Opo, tama, natapos na yung ating mga kasalanan para hindi na tayo katawan at kaparusahan kamatayan. Kasi sa Old Testament, ipinaalam na yung kasalanan. Di ba si Cain, yung anak ni Epagdadal, si Cain at si Abel, pinatay ni Cain, ito si Abel. Di ba? Tinanong siya ng Diyos, Cain, nasaan ang iyong kapatid? Ano sagot ni Cain? Ano sagot ni Cain? Sinabi ni Cain, ewan ko, bakit? Ako ba ang tagabang-bangay ng aking kapatid? Itinuto ko dito na wala siyang kamalayan, wala siyang kaalaman, hindi daw niya pagpatay kasalanan. Di ba? Ito siya, tignan natin ito si Ruben, ito sa lumang tipan. Si Ruben ay pumisan sa kanyang ama. Pumisan sa kanyang ama si Ruben, at umalis ng sandali itong si Ruben, yung tatay ni Ruben, at sumipin na si Ruben Pedera. O ano nangyari? Hindi man niya alam na yun ay kasalanan. Kaya
kautusan. Pero yung 10 utos ng Diyos, yun ang pinaka may kaukulang kamatayan. Ano, yung kaukulang kamatayan na yun, kaparusahan na yun, ay yun, ang nagkakasalanan ay kaparusahan ay kamatayan. Kaya nga yung aming Panginoon, ang aming Diyos ay yung bilang Espiritong Diyos, original ang Diyos natin ay Spirit ka, Spirit, yung lumika ng natawagin at ng sa tao, kapag nagbigay ng kautos sa pamamagitan ng Moses, Spirit. Yung Espiritu ng Diyos na nga po, pinagbigyan niya pananalang ng mga tao, nabigyan sila ng handog ng alay na sa kanilang mga kasalanan ng panghabang buhay. Kaya nga yung ating Diyos ay nangako, ibibigay ko sa inyo anak na lalaki, sisilang ang batang lalaki at tatawagin Mesaya. Mesaya ay ito ang magpapasa ng kasalanan sa katauhan. Kaya nga yung Espiritu ng Diyos ay nasa katawang tao, ay kung nga yung ating Panginoong Yesus. Yung ating Panginoong Yesus ngayon ay tinubos yung ating mga kasalanan. Apo, no? Nawala na yung kaparusahan, makataya, magsisi tayo, hindi tayo magkaroon sa ating Panginoon. Patatawarin tayo, hindi na tayo mahandulan ng kamatayan. Tapos na yung gawain kamatayan, isang buwang iba. Eh dito, makikita natin na tubos yung ating mga kasalanan. Nangulugan ba na hindi na tayo nagkakasala? Oo, nagkakasala pa rin tayo. Ay, hindi pa tapos yung gawain ng Diyos. Sinabi niya, naganap na, hindi sabihin naganap na, natapos kayo ay magpapapasa krus. Nagawa na niya yung pagtubos sa kasalanan sa katawan. Yun ang ibig sabihin naganap na. Pero siya mismo nagsabi na siya ay muli paparito. Kaya hindi pa yung gawain niya pagdiligtas sa katauhan. Kaya sa muli niyang pagparito, doon ang mismo pakakawala sa gapos ng kasalanan na ginawa ni Satanas. Opo, doon natanggalin yung sipong na itsong natin, yung ugat ng aming kasalanan, bakit ano ba hindi kumupisa natin kay Father? Yung mga nagawa na nating kasalanan. Aminin din natin yung mga nagawa na nating mga kasalanan. Opo, mabukas tayo ng puso, tagawin natin ang ating Panginoon Jesus. Diba? Yun ay napatawag na tayo. Pero, ay susunod na po, same na kasalanan ginawa ng puli natin. Kasi nga, hindi naman natin alam talaga saan nagagaling yung kasalanan. Yung nagagawa natin mga kasalanan, saan pa nagagaling to? Yun yung ugat ng kasalanan na hindi natin nakikita. Napakasimple lang kasi. Bigay tayo ng bawa, selosa, pagiging mayabang, mambo, pagiging mapagmatas, mapagmagaling, mapagimbot, pagiging maigitid. Yan yung ugat ng kasalanan, simple yan. Halimbawa, yung pagiging maigitid. Yung pagiging maigitid natin, ngayon yan, magsasakasama ngayon ng kasalanan yan. Di ba, yung pagiging maigitid ay, siniraan mo siya kasi naigitid ka sa kanya, siniraan mo siya. Naging bunga, di ba, nag-aaway-away, nagkagulo yung pagiging paninira ko sa kanya. Tapos yung pagiging maigitid, yung ugat ng kasalanan, yung pagiging maigitid, yung nagtakit talaga. Inis, makita mo na siya, inis ka na, makita mo na siya. Inis ka na. Yan, nagkaroon ng galit. Nakagawa ka kayo ng ano, dahil naingin ka sa kanya, gusto mong kung ano yung kinalala niya, gawin mo pa na mas mahigitan siya. Nagawa ka, nag-islam ka, nagawa ka ng iligal, nagnakaw ka, para higitan mo yung pinahigitan mo. Yun mo na naging bunga ng mga pagiging mahigitin mo, yung ugat ng kasalanan mo. Di ba? At sa galit mo, napapatay ka pa ng tao. Yung nakapatay ka ng tao, nakulong ka, di nagbil ka, nakalaya ka. Nung nakalaya ka kayo, napatawag ka ng tao. Humingi ka ng kapatawaran sa ating Panginoon, ayun, pinatawag ka ng ating Panginoon. Kasi makabaki ng ating Panginoon, pinatawag ka. Opo, sunod na buwan, ayun, ginawa mo ng uli yung dati mong kasalanan. Kasi nga, yung mga bunga, yun ang napapatawad dahil isang beses na patawaran ng ating Panginoong Yesus, ulit at ulit pa rin tayong buwan ng kasalanan. Kasi hindi naman nagkakaroon, hindi naman mawawala yung simple na ito natin. Kaya hindi tayo mawala sa gapos ng kasalanan. Nililiganan sa taras. Kaya dito, makikita natin na napakalaga ng kanyang secretary kasi dito mismo, aalisin na tayo sa kasalanan. Di ba? Hindi pa tapos yung gawain ng Diyos na pagtubos sa atin. Kasi nga nagkakagawa ko tayong kasalanan. Sa kanyang second coming, yung kanyang gawain paglilinis sa atin, yung kanyang gawain ng mga bago pa na salita, ito yung maglilinis sa atin. Dito tayo makakawala, dito alisin yung ating kasalanan, na hindi na tayo paulit-ulit nagkakasala, makakawala na tayo sa gapos ng kasalanan. Yan yung ating nagiging paglilinis sa ating Panginoon sa ihinati sa tatlong kapanahunan. Opo, no? Kaya dito, ano ba yung sinabi niya? Ano ba yung sinabi niya sa
sa yung mga kondisyon niya, pamantayan niya para mapasok sa tarin ng langit. Tignan po natin. Tama na tayo ay alasimba. Naliligtas na ako, pagbalik ng ating Panginoon. Rapapsok na ako, pagbalik ng ating Panginoon. Kukunin niya na ako, pagsasama natin sa tarin ng langit. Dahil mabait ako, mabuting anak ako, mabuting magulang ako, makagbigay ko malaki ang combination kay Pastor, malaki ang combination sa simba, kay Pater, kaibigan ako ni Pater. Lagi ako nagsisimba, lagi akong nagdadasal, may nagdadasal ako. Pero yung naman ang isip natin, yung puso natin, ginagawa natin, hindi naman nakakalugod sa Diyos. Hindi kinalugod na ng Diyos. Opo. Paano tayo makapasok sa kalan lang? Hindi pamatayan ng ating Panginoon. Ano sinabi niya sa Leviticus 11:45? Ay, magpagalan dahil ito na. Ano sinabi niya sa Hebrew 12:14? Ang kabanalan kung wala sa sinuman ay hindi makikita ang ating Panginoon. Totoo po yan sinabi sa Mateo 24:37. Sinabi niya, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan ng alipin hindi mananahan sa kanilang langit. Ang anak ang mananahan magpakailanman. O di ba po? Napakabait natin, ang mabuting tama po yung ginagawa tayo maging mabuting tao. Nakakatangos tayo kumuha ng kasalanan. Pero hindi nangangatugan. Yun na ipamantayan ng Diyos para makapasok sa kanilang langit. Kaya dumatay sa gaway pagkahatol ng kanyang mga bagong madalas salita. Para ito yung maglilinis sa atin. Para tumira maalis tayo sa gapos ng kasalanan. Para tumira tayo para mabunod yung simple nature natin. Hindi na tayo makakuha ng kasalanan. Opo, no? Kaya yun yung pamantayan niya. Halimbawa, sige, tingnan natin. Meron tayo isang bubus na kamatis sa bagong bitas. Sino? Dalagyan natin isang bulok na kamatis na mangyayari sa mga bagong bitas. Bubulok din, di ba? Hindi pa pala natin, Panginoon, na meron pang isang nakakuha kasalanan, makapasok sa kariyan niya. Kasi nga, pagka pinapasok doon, naawakan niya yung mga banal mo. Pagka iwakan niya yung mga banal doon, hindi na natin ang langit yun. Di ba? Kaya kasi sinabi niya, na ang kabanalan, kung wala sa sinuman, ay hindi makikita ang ating Panginoon. Tama po yun. Kasi halimbawa, may aso kayo, balang-balang yung aso nyo, napasmasa. Doon sa kwarto nyo, doon natutulog sa kwarto nyo. Minsan, nakuha na ito sa bahay nyo. Nagdaro, ikutin yung aso. Natapot sa kanal, kaya nagdaro sa iyo yung mga aso. Nagdaro ng pupo, natotaho. Ngayon, napagod na papasok, papapasukin nyo kaya. Papapasukin nyo kaya yung aso nyo. Alilinisin muna, papaliguan. Ganun din sa lahat ng langit. Hindi pa yung ating Panginoon na hindi tayo malinis. Kaya nga siya, sa kanyang second coming, ang gawain niya ay paglilinis na sa tao. Yung paglilinis sa tao, ay dami niya munang linisin. Paano niya? Kaya niya pumasok sa kanya ng langit. Opo, no? Hindi ibig sabihin na yung kabanalan. Ako, napakahirap niyan. Para tao lang tayo, parang tayo gagawa ng kasalanan. Yun po, tinarin na sa talas yung mga salita na yan. Pero, kung tumira tayo papasako sa kalooban ng Diyos, ito po, hindi kasi pala ng Diyos. Kasi yung Diyos, yung Panginoon natin, wala na. Kabanalan yan, hindi natin makakot yung kabanalan yan eh. Kasi may kapangyarihan yan eh. Makapangyarihan yan eh. Di ba? Kaya ang kabanalan sinasabi ng Diyos sa atin, tanggapin natin ang kanyang gawin makakakot, tanggapin natin ang kanyang mga bagong banal salita, mapasakot tayo sa kanyang mga salita, at tuwiran natin sa buhay sa pang-araw-araw natin yung kanyang mga salita, at tuwiran na tayo tumalikod sa paggawa ng kasalanan. Yun yung hinihingi ng Diyos na kapanalan ng tao. Inalamutan niya na yung mga nakarang mga ginawa mo ngayon kapanahonan, ngayon sa kanyang paglilinis, dito ka ngayon lilinisin. Dito ka ngayon perfectuin, dito ka ngayon papapanalin. Kasi yun ang pamatay para mapasok sa kanan natin. Totoo naman, totoo po yun. Na sinabi na ngayon kanina sa 1:16-12 na terms, sinabi marami pa sa bagay na sasabihin sa atin. Yung po ay nasa pahayag, nasa regulation. Opo, yung malitang bulungbog, tumutukoy doon sa silyado ng aklat. Yung silyado ng aklat, tinatakan ng napakaipit niyan. Sinabi sa lumang tipan niya, hinihula na sa lumang tipan. Doon kay Daniel, na yung second coming ng ating Panginoon ay marami kasi sasabihin na kapanugod doon sa malitang bulungbog doon sa silyado ng aklat. Sinabi nga doon sa Mahayag 5, chapter 5, verse 1 hanggang 3, hanggang 5 din yun. Sinabi,
Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono na may isang maliit na aklat na may sulat sa loob at labas. At ako'y labis na nalungkot sapagkat walang makakapagbukas ng diin sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay walang kaya buksan ang aklat na yun. Opo, ano sinabi ng isang matanda? Sinabi ng isang matanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon. Naliti ni Juda, ugat ni David, ay nagtagumpay buksan ang aklat at ng 7 selyo nito. Malinaw yung sa pahayag 5:1 hanggang 5 na mayroong bagong buksan, bagong aklat na bubuksan. Kaya na may Old Testament, New Testament at may Final Testament. Opo, hindi na tayo nabuhay ng kapanahunan ng lumang tipan, hindi na tayo nabuhay ng bagong tipan. Nandito tayo sa kasalukuyan sa kanyang second coming. Dito na tayo nakatulad. Halimbawa, mga high school nung nag-aaral tayo, nung grade school tayo, ano yung binabasa natin? Di ba po pang elementary? Nung high school tayo, ano binabasa natin pang high school? Nung nag-college tayo, ano binabasa natin? Di ba? Pang-college na. Para po, basta tayo dito sa kinuha natin course. Reference na lang natin yung elementary natin sa kanyang high school natin. Ganun din. Yung lumang tipan at bagong tipan ay reference na lang natin. Pero ito na sa kasalukuyan tayo, ito na reference natin yung lumang tipan at bagong tipan. Opo, no? Kasi dito, tingnan natin sa lumang tipan, ipinaunawalan yung kasalanan ng katawan. Ipinapunta sa atin yung kasalanan para yung mauusyo sa katawan. Pero wala pang paglilinis doon. Wala pang naging banal doon. Sa bagong tipan, tinubos yung ating mga kasalanan, pero nagkakasala pa rin tayo. Wala pang gawain paglilinis doon. Wala pang naging banal doon. Kaya sa kanyang second coming, dito pala yung gawain paglilinis para tayo. May pag-isa natin, bangis natin. Ano? Kabanalan. Kasi hindi naman tayo yung wangis natin eh. Ang wangis natin, ay kasi wangis na natin Diyos. Ano ba yung ibig sabihin wangis? Hindi kasi bagwako natin, hindi kasi gaganda natin. Ang sinasabi dito, wangis ng Diyos, katulad ng Diyos, niligay na sa ibang adanan, may kabanalan. Kaya nga siya paparito dito, lilinisip tayo, para ibalik tayo sa dating wangis natin, may kabanalan. Bago tayo makapasok, tanggapin sa kanilang natin. Yan po, no? Sana kahit pa paano nakasagdag ako ng konti sa mga spiritual nating kaulawaan. Pagpuno, para madagdagan yung pagkilala natin sa ating Panginoon. Magkaroon ng tamang way yung ating pananampalataya. Kasi kung mananatili tayo sa puro-puro natin, yung minensyon natin, yung puro ng reliyosong mundo, yung ginagis na natin ng tradisyon na kultura, bakit hindi po natin makasalubong yung pagbabalik ng ating Panginoon? Mawawalan tayo ng pagkakataon. Di ba po, pagkatawalan tayo ng pagkakataon, hindi yan pwede pigilan yung gawain ng Diyos, tuloy-tuloy yung gawain ng Diyos. Kapag tayo nawala ng pagkakataon, ay basta tayo pupulutin. Doon sa tamatayang balang sa apoy ng impyerno, totoo po yung impyerno dahil sa Bible niya. Niligaan ng Diyos ng impyerno para kay Satanas, hindi sa tao, dahil iniibig ng tao. Kaya na siya, sinabi nga sa Lucas, sinabi, kailangan niya magbata ng maraming bagay at itakot ng lahat ito. Huwag ganun mangyayari po sa kanya. Bakit siya magpupingin dito na gawin dito? Di ba ganun kayo pinipili ng Diyos? Kasi nagdanay siya, iligtas pa rin tayo. Kaya na niliisip tayo, pati tayo sa dating bagay. Tayo yung pamilyahan niya ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Diba? Ito napaka-isinan natin na tumagal sa ibabaw ng lupa. Para matagal lang kasi sinilang tayo ng nanay-tatay natin. Naging baka tayo, naging teenager, naging nanay-tatay tayo, naging lolo-lola tayo. Parang napakahaba, pero totoo niyan duwada lang tayo dito. Meron tayong tunay na tahanan sa piling ng ating Diyos ng pangako ng buhay na walang hanggan. Di ba na kung sa paraiso kami tayo sa Eden. Opo, no? Yung mga mamalampas sa itong second coming ng ating Panginoon, ayun, kapahamakan ng parusahan. Manatili sa puro-puro yung ministry, puro na yung mundo ng pahayag 1:7. Sinabi sa pahayag 1:7, ako'y puwapa rito nasa mga